Hey guys! Welcome back sa another episode of Jobbers Hobby Hour. And for today's video, bali mag-update lang tayo sa buong backyard natin. So, papakita ko sa inyo lahat ng natitirang alaga natin dito sa backyard. Yung status ng ating mga alagang isda at yung iba pa nating pets dito sa ating backyard. Kung gusto mo makita, just keep on watching. Siyempre, sisimulan natin sa pinakadulo muna. And pasensya na at sobrang dumi ng ating tub. So, meron tayo ditong ref tub na walang laman. Tapos, ine-aerate lang natin yan. Bali, stock water ko lang to sa ngayon. Dahil wala tayong mailagay na isda dyan. Pang-refill sa mga tank natin na merong isda. So, dito, sa unang ref tub, meron tayong mga yellow marble balloon mollies. Ayan. Mga nasa 3 months old na juvenile balloon mollies. Ayan. Napakalinaw ng tubig niya ngayon, pero isasay po natin yung ilalim na yan kasi nagkasakit sila nung nakaraan. So, still recovering pa rin yan. Dito naman sa kabilang ref tub, ang ating planted ref tub. Sa filter nga pala niya guys, naglagay ako ng photos. Tapos naglagay din ako ng kangkong para doon kay Talos. Ayan, kumakain kasi ng kangkong si Talos para sa filtration na rin. Tapos yung pennyworth, binawasan natin, no? Hindi ko pa rin siya masyadong nililinis and ina-upgrade. Ito yung planted tank natin. Kinain ng lumot ay pinatay ng hair algae yung ibang plants natin, pero iba naman yan kung papapansin nyo, tinrim down kasi natin yan kaya medyo maiksi yung ibang part. Tapos yung iba naman, ayan, okay naman sila yung status ng mga plants natin, especially itong Atlantis. Hindi lang ganun ka-orange tong Atlantis natin, tong Ludwigia Atlantis kasi hindi masyadong umaaraw. Sunkiss balloon mollies nga pala yung mga nakalagay dito. Ayan, ay mga sub-adult na yan, mga nagsisimula na mag-breed yan tsaka mag-mate. Meron tayong dwarf sag dito. Mas di ko alam kung anong talagang ano to. Pa-comment down na lang dyan sa comment section kung anong halaman to, no guys. Meron din tayong Bacopa carolinana, nakaka-trim lang. Ayan pa, isang tab. Tapos, stricta, Rotala SP, ayan, kabomba. Yan yung mga plants na nakalagay dito sa ating planted ref tub. Dito nga rin pala guys nakalagay yung ating mga angelfish na fry noon. Ganyan na sila kalaki ngayon. Meron tayong mga platinum, mga anak yan ng mga binread natin. Tsaka black na angelfish. May mga long fins dyan, tsaka mga ordinary yung length ng fin. Tapos meron din yung zebra. Ayan. Sila yung mga magiging future breeders natin kasi binenta ko na lahat ng malalaking breeders natin dati. Diyan natin sila palalakihan sa planted tank. Ayan yung mga angelfish. Magaganda rin mga finage niyan. Sobrang haba din. Dito naman, lumipat tayo dito. Dito naman puro red platy. Tapos may dalawa lang na naligaw na molly. Yung crossbreed na balloon molly na breeder natin. Tsaka yung yellow na molly natin na malalaki. So ayan, puro red platy yan. Halo-halong size. May fry, may breeder, may sub-adult. Marami pa dyan sa ilalim. Sobrang green lang ng tubig. At natatakot yung mga platis natin. Ayan o, kung makikita nyo iba-ibang size. May malalaki tsaka may maliliit. Sobrang green kasi nung tubig natin. Malinis naman yan, talagang tutok lang sa araw kaya ganyan yung pagkalinaw. Yan yung pinakamalaki nating red platy, oh guys. Hindi ko kasi mahuli eh. Papakita ko sana sa inyo eh. Yun, basta yun, malaki yun. Saka itong yellow na to, oh. Dito naman sa ating tub ng mga jungle vallisneria natin na punong-puno ng duckweed. Gapi lang nakalagay dito, gapi chops. Tapos mga crossbreed na mollies na hindi na natin na ituloy yung project. Pero siguro kung sakaling may magandahan tayo dyan, baka itatry kong ibangga sa ibang strain. Ayan, puro gapi chops lang yan, oh. Walang water change yan, guys. Ano lang yan, puro refill lang tayo. Dagdag lang tayo ng tubig kapag sumusobrang babaw na. Tapos jungle vallisneria lang yung nakalagay dyan. Okay naman yung quality kasi wala ako nakikitang namamatay dyan sa ating setup. Dito sa isang ref tub, ayan, meron tayo ditong mga mollies din. Puro dilaw na halos yung mollies natin. Ayan, fry, tas may mga ilang breeders. Yellow marble kung tawagin ko. Ayan, yellow marble kung tawagin ko. Yung mga papalaking ano natin, grow out tub lang din to na mga ordinary molly. Hindi pa nakakalyang mga yan. May mga balloon dyan. Tapos meron din mga long body na mollies. So yun na nga, pinakain ko sila. Naglabasan na yung mga platy natin. Yung mga platy natin, iba-ibang sizes. Tapos ayun yung balloon molly natin na crossbreed. Yun yung jumbo na platy natin na breeder. Tsaka yung dilaw na molly. Nasa na yung dilaw na molly. Yan nga pala yung jumbo natin na platy. Ayan. Pinakamalaking breeder. Siguro nasa
nasa 2 inches yan. Siguro nasa 2 inches yung size niya. Laki ng breeder na yan. Eto pa, yan yung pinakamalaki nating molly dito sa backyard. Nasa 3 inches siguro ang size ng ating molly na yan. Tapos dito naman sa 75 gallon tank natin nakalagay ang ating mga Kraylings. Ayan, mga nasa 4 months old Kraylings na yan. Iba-iba ng sizes. Siguro dahil hindi talaga sila sabay-sabay lumalaki, gawa ng nagagawan sila sa pagkain. Tapos hindi rin naman pond yung ginagamit natin. Ano lang, tank lang. So mas mainam kung pond para mas mabilis silang lumaki. Yan yung iba nagtatago. Asan kayo pinakamalaki dito? Ayan, ganyan setup nila. Ito yung pinakamalaki. Magkakaedad lang yan. Pero merong malaki. Meron din tayong maliliit. Ayan, nandyan, no. Magkakapatid lang po yan, guys. May kasama lang silang Sunkiss Mollies. Ayan. 4 na Sunkiss Molly breeders. Para kumain ng mga leftovers nila. Tsaka sila rin kasi yung pinagbabasihan ko kapag tumataas na yung ammonia. Kasi usually ang molly or ibang isda, kapag tumataas ang ammonia, syempre nagkakasakit. So, yun yung sign ko kung hindi na ba maganda yung water quality natin, 'di ba? Para safe, naglagay din ako ng isda, tsaka para hindi pamahayan ng kiti-kiti or lamok ang ating setup. Sponge filter nga lang pala, guys, yung gamit natin sa mga crayfish natin. Ayan yung pinakamalaki nating crayfish. Inahon muna natin. Ayan. Sorry. Nagugulat ako, kumasag. Lakas kumasag nito, oh. So, pag isang sign daw yun, healthy ang crayfish kapag malakas ito kumasag. O yung pumapalag, yung pumipitik, parang ganun. Ay, lalaki ito. Meron na siyang mark ng yun, tumalon. Ng red dun sa kanyang claw. Ayan yung iba na kapatid niya. Naglalabasan na kasi hindi ko pa sila pinapakain. Naghahanap na sila ng pagkain. Meron tayong nasa 11 pieces na Kraylings dito. Yan lang yung natira sa 100 pieces na unang batch ng Kraylings natin. Dito naman, syempre, ang ating saltwater setup. Ayan, buhay pa rin ang ating dalawang clownfish kasama ng nating dalawang saltwater mollies. Sa mga nagtatanong po kung paano nagawa to, by slow acclimation, sa unti-unting acclimation natin sa saltwater, from freshwater to saltwater. Yan, dahan-dahan lang na pag-acclimate sa kanila hanggang sa masanay sila sa taas ng salinity level ng tubig. Ayan, itong clownfish, tapos yung ating anemone. Ayan, kasi lukuyang naka-deflate. Dito naman sa baba, meron tayong 3 black gold na balloon molly. Yan, meron tayong 3 black gold na balloon molly breeders dyan, tapos kasama ng mga fry. Dito sa kabilang tab, meron lang dyang bali gagawin ko kasi itong quarantine tab para sa mga i-out natin, yung mga ordinary lang naman. Tapos dito naman sa tank na to, itong 90 gallons tank natin, pinaglagyan ko to ng crayfish, pero ngayon wala siyang nakalaman na crayfish. Ang nakalagay sa kanya is yung mga crossbreed natin na parang metallic yung kulay, na parang kahawig ng mga electric blue balloon molly. Parang ganun yung kulay nila, medyo bluish na, ayan, oh. Ganyan yung kulay nila. Tapos ito yung planted tank natin, 10 gallons tank, punong-puno na ng photos. Meron din yung kangkong, naglagay din ako dyan. Tapos kinain na ng crayfish, kasi minaka ko lang isang crayfish dito eh. Kinain na niya yung Amazon sword. Tapos may mga Sunkiss molly lang dyan. May kasamang tank goby. Sobrang dumi ng tank, pasensya na guys. Hindi ko maipakita sa inyo na maayos yung isda. Tapos yung binili kong feather fin. Dito naman sa isang 10 gallons tank natin, meron tayong crayfish. Andyan yung breeders nating malalaki. Ayan, pakita ko sa inyo, wait lang. Ito yung male breeder natin na malaking crayfish talaga, ayun, no. Siguro nasa 6 to 7 inches na yan from claw to tail. Hindi ko lang sure. Pero malaki talaga siya, guys. Ayan siya. Ay! Ayan siya, guys, oh, yung male breeder natin, napakalapad na ng claw niya. As mahaba na rin talaga siya. Papakita ko sa inyo yung male breeder natin. Napakalaki ng claw niya. Ayan, oh. Uy, isang kakasad. Nagugulat ako. Wait. Ayan yung male crayfish natin. Sobrang laki ng claw niya. Tapos ganyan siya kalaki. Gugulat ako. Ang lakas niya. Ayun, huwag shoot. Huwag ka shoot. Ito sa 5 gallon tank, meron tayo mga crossbreed na fry dyan. Kakagaling sa sakit. Kaya kinuwarantin natin. Pero recover naman na sila. So far, okay naman na yung kalusugan ng mga fry natin. So nililipat natin to sa mas malaking tub. Hahanap lang tayo ng ekstrang lalagyan. At syempre, hindi obrang mawawala sa update natin ng ating pinakabagong family member na si Talos, ang ating iguana. Ayan, kasalukuyan siya nagbibilad.
sa kanyang kulungan. Kainin natin siya ng dahon, tatawagin natin. Talos! Talos! Come! Talos! Para ako nakikipagbubukan dito ah. Talos! Basta mo, lapitan mo na oh. Ilaglag natin yung dahon na makita niya. Talos! Pinapahiya mo ako ha. Lupit ka rito. Ayun na, nakita niya yata yung dahon. Tinatamad pa siyang lumapit. Patingin lang siya sa akin. Sarap na sarap siguro siya sa pagbibilad niya dun sa araw. So, gagawan ko na lang siya ng pagkain para mas marami siyang makain ngayon. Kaya, tara, samahan niyo ako. So, handa na yung pagkain ng ating green iguana. Ayan, talbos ng kamote na merong kalabasa. Ito na siya. Si Talos. Makikita nyo kung gaano katako yung bata na yan. Buksan na natin yung pinto at ilagay dito. Pasok tayo. Ayan, pumasok ako sa kulungan. Talos. Ayan, tinititigan na niya yung pagkain niya. Dito sa taso. Sa taso. Ito pagkain mo. Habula. Uy, matakaw na bata. Tayo. Ayan. Hindi na siya masyadong mailap guys. So, na-hunted na natin siya. Lalo pag ganitong gutom na gutom talaga ang ating butiki. Tapos dati sinlaki lang siya ng daliri ko ngayon. No? Halos sinlaki na siya ng buong palad ko. Sinlapad lang siya dati nito. Itong hinlalaki ko. Ganyan lang siya kahaba dati. Ngayon ang lapad na niya. Bilis niya lumaki. Sobrang cute. Lakas kumain yan eh. Pakita mo sa kanila kung sino ka talaga. Lamon. Nahiya pa oh. Nahiya pa kunyari. Sige, kain. Lakas kumain talaga. So ito na nga pala guys yung anemone natin. Ayan. Medyo nag-inflate na uli siya. Kumukuha na siguro uli siya ng tubig sa loob ng kanyang katawan. Galing sa ating bagong palit na saltwater tank. Magdidilig na nga din pala muna ako ng mga halaman natin sa ating backyard kahit katanghaliang tapat. Kasi hindi ako nakapagdilig kaninang maga. And napansin ko natuyo na yung lupa ng ating backyard. At aalis kasi tayo, mag-overnight tayo. And then baka abutan nating patay lahat ng halaman natin. Kaya mas mainam na kahit mainit ay basain natin ng konti yung lupa ng mga halaman natin bago tayo umalis. So, yun lang guys, lahat ng alaga natin dito sa backyard. Kung makikita nyo, wala naman tayo masyadong panibagong strain ng mga balloon mollies or mollies at guppies na usually yun talaga yung mga alaga natin. Pero ngayon kasi nagfo-focus tayo hindi lang sa mga mollies, pati na rin sa crayfish. Wala pa lang talaga tayong budget na maglaan ng mga pandang crayfish para sa mas madamihang breeding. And syempre, medyo naaaliw din tayo sa pag-aalaga ng ating bagong alaga na si Talos, ang ating green iguana. Ayan. Kaya medyo hindi ako nagdadagdag ng strain para hindi natin mapabayaan lahat ng hayop dito sa ating backyard. So sa mga hindi pa nakapollow guys sa TikTok account ng Javier Backyard, i-follow nyo na po. Ito yung ating TikTok account. Diyan ako nag-upload ng mga short videos at mas updated tayo dyan sa TikTok dahil mas madalas tayo nakakapag-upload ng mga short clips dyan about dito sa ating backyard. So yun lang, kung bago ka sa channel ko, huwag mong kakalimutang mag-subscribe, like and share this video and click the bell button para sa mga susunod pa nating episodes.